magkakasuntukan na lang kayo para mas maganda. Di ba? Para wala nang satsak, harapan agad. Anong ibig kong sabihin dito na magkakasuntukan na lang kayo? Ano? Papalag ka ba? Papalag ka ba, Kuya Jens? Ikaw, Birador, papalag ka rin ba kay Kuya Jens? Anong ibig kong sabihin dito? Gusto ko iparating yun kay Kuya Dins. Iparating yun kay Kuya Dins. Yun ay gusto kong iparating. At yung sinabi ko doon, kung kagagalit niya, bahala siya. O kung gusto nila ng gulo, personal, walang problema naman sa akin. Basta huwag lang nila idamay yung mga community. Agad-agad na ng community natin. Oo, di ba? Pag may lalabas-labas sa mga survey na yan, kalukuhan yung survey na yan, para saan yung survey na yan? Gusto ko iparating yun kay Kuya Dins. Iparating yun kay Kuya Dins. Yun ay gusto kong iparating. At yung sinabi ko doon, kung kagagalit niya, bahala siya. Pero yun ay sa akin saloobin. Kasi hindi man ako against sa kanya ng personal. Against ako doon sa mga ganong bagay. Kasi nakikreate man siya ng gulo yun eh. Paano naman yung mga maliliit na reactor? Kaya nga nandito tayo sa Kalingap para maggabayan tayo, hindi yung palaglagan tayo palaglagan. Diba? Kasi ganito ang nangyayari. Yun ay pakiramdam ko against sa mga kapwa niya reactor. Pero ginagamit niya yung ibang tao para makapagsalita. Para against doon sa mga tao na yun at sa mga reactor. Oh, hindi mo ba na ilang beses ng gulo-gulo yan? Merong ahas sa Keyboys. Ngayon naman, kung ano-ano na naman lumabas, ano ba talaga? Kumbaga parang ang nakita ko lang parang dinadaan sa pahulaan o talinghaga. Dapat, kung meron kayong mga alam, pangalanan nyo. Sabihin ninyo yung ba't natakot kayo? Alam pala ninyong ahas, alam pala ninyong ganon. Pangalanan nyo, hindi kung sino-sino. Ako kasi, pagka ako ay may tinutumbok na tao, pinapangalanan ko yan. Pangalanan mo. Kung hindi totoo, ay di mag-reach out yung tao na yun. Oh. Kumbaga sir, ang nakikita ko po sa inyo ay siyempre kayo ay yung president ng Team Caripa na tumatayo kayo bilang isang reactor at president as a leader ng Team Caripa. Kaya na nakapaggawa kayo ng video na ganun. Oo, kasi ganito yung pastor eh. Paghahayaan ko yung mga bagay na halimbawa, nasa payong ko yung reactor na yun, dalawang reactor ang napagsabihan, baka magsabong yun dun eh. Magsabong yung dalawa ninyo, pinaproteksyonan ko lang ng gulo dito sa Kalingap. Hindi yung ganyan, parang nagkikreate tayo ng gulo dito. O kung gusto nila ng gulo, personal, walang problema naman sa akin. Basta huwag lang nila idamay yung mga community. Agad-agad na ng community natin. Oo, di ba? Pag may lalabas-labas sa mga survey na yan, kalukuhan yung survey na yan, para saan yung survey na yan? Ngayon ko lang nakita na ganun pala magalit si Birador. Kuya Jens, kuhang-kuha mo yung kiliti ni Birador. Pero imbis na siya ay ngumiti, mukhang dinatnan ng regla sa ginawa mong survey. Ngayon makikita natin kung ano ang kakaiba ng diskarte sa content kagaya ng survey at disgrasya sa content. Mukhang magdidisgrasya ka ngayon kay Birador. Napanood ko nga nung nakaraang araw na sabi mo, itong taon na ito ay gusto mong mag 1 million subscribers. Pero mukhang kahit hindi ka pa nakakarating ng 1 million, mukhang 1 million na ang malalagas sa iyo. Kuya Jens, that's very very bad. Uulitin natin wala namang masama talaga per se doon sa pagsusurvey. Pero depende kung paano natin ito gagamitin, kung ano ang purpose, at kung ito ba ay mas may magandang pakinabang kesa sa pagkasemplang. Nagsemplangan na lahat. Nakita mo na. Maraming nadamay. Si Mang Jun at ang iba pa. Marami pang madadamay kung nagpatuloy pa yan. Sapagkat marami tayong reactors sa Kalingap. At mayroon ding mga maliliit na reactors na nagsisikap ayon sa kanilang sariling kaparaanan, sa kanilang kakayanan, ang maaapektuhan. Kagaya na lamang ng sinasabi ni Pres Birador. Kuya Jens, mukhang puro kontrobersya at sikat na sikat ka ngayon.
Hindi ko alam kung gusto mo bang palitan si Brother Jose ng pwesto diyan sa mga K-Boys sa grupo ni Kalinga Prab o gusto mong gumawa ng sariling diskarte at magkaroon ng pangalan. Pero kung ganyan naman ang paraan ng iyong pagsikat, ang paraan na magkakaroon ka ng views, in expense of others, sa reputasyon ng iba, pagkatao ng iba, na may mga nasasagasaan, di bali na lang. Huwag na, sapagkat mas magandang kumita, mas magandang makilala sa malinis na kaparaanan. Malinis na malinis, purong-puro. Pero ang nangyari, namuro ka na, purong-puro ka na rin sa mga ibang reactors. Papayag ka ba na ganun na lamang yun? Di ba dapat hindi? Dapat iniingatan mo rin ang iyong reputasyon. At mas lalo na, dahil kaibigan mo si Kalinga Prab at ikaw ay isa sa mga miyembro ng K-Boys, kung di tayo nagkakamali, tama ba? Dapat naiingatan mo ang iyong estado, lalo na nakadikit ang iyong pangalan sa iyong mabuting kaibigan na si Kalinga Prab. At bilang sinasabi na rin natin na pamilya ng Kalingap, one Kalingap, one family. Pero hindi nangyayari. Sabi nga ni Presbyrador, puro ka lang daw salita. Kulang ka naman daw sa gawa. One Kalingap, one family. Pero pag may galit ka sa isang reactor, hindi mo madiretso. Parang sinasabi niyang duwag ka. Hindi mo kayang harapin o hindi mo kayang patunayan ng harapan ang iyong mga aligasyon at kailangan mo pang gumamit ng surveys at gumamit ng ibang tao para mailabas ang iyong saloobin o maghanap ng kakampi at ipakita sa ibang tao na ganito si ganyan at si ganyan ay ganito. Did you get the point, Kuya Jens? Ito ay pinapaliwanag ko lamang sa iyo sapagkat kapag si Birador, si Presbyrador ay nanatiling ganyan, na galit, baka lalong mangitim yan. At kasabay ng kanyang pangingitim ay magdilim ang kanyang paningin. At kapag nagdilim ang kanyang paningin, alam mo na ang mangyayari. Kung kilala mo si Birador, sundalo yan. At ikaw, ano ka naman? Ano ka? Engineer? Di ba trabaho ng isang engineer na bumuo according to standards ng isang gusali o nung kung anuman. Depende sa kung anong klaseng discipline ng iyong pagiging engineer, but the mere fact na ang pinaka-common denominator dito ay yung pagbubuo ng naaayon sa kung ano ang tama at standard. Ang tanong dito ngayon, sa ginawa mo, imbis na ikaw ay bumubuo ng isang bagay para mapakinabangan ng iba, ikaw din ngayon ang wawasak. Kung baga sa pagbuo ng bahay, imbis na bumuo ka ng bahay bilang engineer, ay ikaw mismo ang sumisira sa isang bahay. Imbis na ikaw ang bumuo sa isang tahanan, ikaw din ang sumisira sa isang tahanan. Imbis na ikaw ay bumuo sa isang pamilya, ikaw din ang sumisira sa isang pamilya. At yan ang nagiging problema para mapanindigan natin yung tinatawag nating one Kalingap, one family. One Kalingap, isang pamilya. Nasusunod ba? Pero may solusyon ako dyan. Alam mo kung ano ang solusyon dyan? Magkasuntukan na lang kayo ni Birador. Alam mo ba? Mas maganda pa yun para matapos na yung issue. Magkakasuntukan na lang kayo para mas maganda. Di ba? Para wala nang satsak. Harapan agad. Anong ibig kong sabihin dito na magkakasuntukan na lang kayo? Ano? Papalag ka ba? Papalag ka ba, Kuya Jens? Ikaw, Birador, papalag ka rin ba kay Kuya Jens? Anong ibig kong sabihin dito? Na magkakasuntukan? Shh. Don't get me wrong. Hindi yun suntukan o sapakan ang mangyayari. Hindi yung suntukan na kayo ay nagbubuntalan. Hindi yun. Suntukan means, hatiin natin itong salita na ito sa dalawa. Una, doon muna tayo sa magkakasundo. Dapat magkasundo kayo. Kung kinakailangan na sunduin nyo yung bawat isa, total parehas naman kayong may sasakyan. Sunduin nyo. Kausapin nyo. Ikaw, Birador, may sasakyan ka naman. Kuya Jens, may sasakyan ka naman. Huwag na nating pairalin yung pride dito para sa ikaayos ng lahat. Magkasunduan kayo. Sunduin mo siya, sunduin mo rin yung isa. At magkausap kayo. Ibig sabihin dito tayo papasok ngayon sa kasunod na salita na tukan. Yung tukan dito ay ibig sabihin, tutukan natin kung ano ang problema. Pag-usapan natin yung problema para maisaayos, no? Magkapaliwanagan at makapag-advise, magbigay ng payo sa bawat isa
kung ano ang pwedeng gawin sa hindi pwedeng gawin. Kung ano yung makakabuti para sa pangkalahatan. Kung ano yung mga naging pagkukulang para naman magawan ng solusyon. Para sa kabutihan ng lahat. Lalo na magkakasama tayo sa Kalinga. Magkasundo at tutukan ang problema para matapos na ang issue at usapin na yan. Kaya ulitin natin, magkasundo at tutukan, magkasuntukan. Yun ang ibig sabihin yan. Mag-iisip kagad kayo ng kakaiba eh. Hindi naman kayo pwedeng magsuntukan. Alam mo kung bakit? Kasi sayang lang yung mga mukha nyo. Parehas naman kayong lugi. Hindi naman kayo mga gwapo. Kaya kung magsusuntukan pa kayo, paano pa? Dapat pleasing personality ang mga nasa Kalingap. Lalo na mga reactors din kayo. Diba? Diba? So, magkasuntukan na lang kayo. Yun ang importante. So, ano pang hinihintay nyo? Go!